Ang kaligayahang tinatamasa ni Maki ay agad na pinutol ng isang pangyayaring nagpaguho sa natitirang pag-asa niya. Isang hapon ay ginambala ng pagtunog ng cellphone ng asawa ang pag-idlip nila. Dumukwang siya sa bedside table upang silipin kung sino ang caller. Si Stephen, the moment she saw the name on the screen. It was Amaya. Alam ni Maki na maalimpungatan si Jared kaya mabilis siyang nagtulog-tulugan. Naramdaman niya ang pagkilos ng asawa at ang paggalaw ng kama nang tumindig ito. Sumunod ang pagbubukas ng pinto na nangangahulugan ng paglabas nito ng kwarto. Bumangon siya. Kinakain ng panibugho ang kanyang puso. Anong sasabihin ni Amaya sa kanyang asawa? Pumasok si Jared na tila nababahala at bahagya pang nagulat nang makitang gising siya. Guilt was visible in his face. Halatang may tinatago ito. Then, he looked away from her. Sweetie, may pupuntahan lang ako. Gusto raw akong makausap ni Mama. Paalam ng asawang hindi makatingin ng diretso sa kanya. Malungkot na tumayo si Maki at tumango ito. Kung ano-ano na lang ang hinablot nitong mga damit sa closet, halatang nagmamadali at natataranta. Paspasang nagbihis ito ni hindi na nakapagsuklay. Nang nasa pintuan na ay muli siyang nilingon ni Jared. I'll be back later. Hindi nito nagawang halikan muna siya bago umalis gaya ng nakasanayan nito. He shut the door behind him. Tears welled in her eyes. Sa kabila ng lahat ng pagsisikap niyang mabaling sa kanya ang pagmamahal nito ay nabigo pa rin siya. Si Amaya ang mas matimbang dito. Ang babae pa rin ang mas nakakahigit sa kanya sa puso ni Jared. Naihilamos na ni Jared ang mga palad sa mukha. Nakita niya ang kalungkutan sa mga mata ni Maki. Ayaw man niyang iwan ang asawa ay hindi niya maaring ipagsawalang bahala ang kalagayan ngayon ni Amaya. Hindi si Amaya ang tumawag sa kanya kundi ang mami nito na si Tita Celia gamit ang cellphone ng dalaga. Nawawala rin daw si Amaya at parang siya ang sinisisi ni Tita Celia sa nangyari. Nang araw na hindi natuloy ang pag-iisang dibdib nila, courtesy of Maki, ay si Amaya agad ang naiisip ni Jared. Baka magtangka muling mag-suicide ang babae sa isiping tinakasan niya ang kasal nila. Kaya kinalas niya ang pagkakatali ni Maki sa kanya at hinanap ang cellphone na nasa bulsa ng kanyang jacket. Tinawagan niya si Amaya ng araw din na yon. Nabunutan siya ng tinik nang makausap ito at malamang ligtas. Bagay na pinagtaka niya. Inihanda na kasi niya ang sarili sa mainit na pagtatalo nila. But it did not happen. Jared was not used to kind of attitude Amaya showed that day. Masyado kasi itong demanding, too emotional and self-centered. Ang gusto ng babae ay narito lagi ang attention niya. Pero kakaibang Amaya ang nakausap niya sa phone. Isang matatag at open-minded na babae ang nahimigan niya sa tinig nito. Okay lang daw sa babae ang nangyari at hindi raw masama ang loob nito kahit alam niyang napahiya ito sa harap ng maraming bisita na dumalo sa simbahan. Bahala na raw itong magpaliwanag sa ina. Nahihiya nga si Jared kay Tita Celia kaya minabuti niyang sa kanilang ito kausapin at humingi ng dispensa kapag malamig na ang issue. Sa pag-a-assure sa kanya ni Amaya na baliwala na rito ang nangyari, hindi muna siya nagpakita sa kanyang mga gulang. Pihadong sasakit lang ang kanyang ulo dahil nang tawagan din ni Jared ang mama niya ay katakot-takot na sermon ang kanyang napala. But he assured them that he was somewhere safe. Sa kaguluhang nangyayari sa buhay ni Jared, iisa lang ang salarin, si Maki, ang babaeng pinakamamahal niya. Pero kailanman ay hindi ito nawala sa puso niya. Ang dalaga pa rin ang laman ng isipan niya kahit si Amaya ang kanyang kasama. Hinihiling na si Maki ang kapiling niya. Kaya malungkot na malungkot si Jared nang nagyaya ng kasal si Amaya. Bagaman, hindi niya magagawang takasan ang dating fiancé dahil hindi kakayanin ang kanyang konsensya kapag may nangyaring muling hindi maganda rito at nagpatangay na lang siya sa agos ng tadhana. Pero hindi pala si Amaya ang nakatakda sa kanya kundi si Maki. And only God knows
How happy he was when they got married. How lucky he was when Fair intervened in their lives. Maki was his destiny indeed. Natupad ang pangarap niyang ito ang mapangasawa at maging ina ng kanyang mga anak in the near future. Naisip pa ni Jared, siguro ay blessing in disguise na ang driver niya ang nakabundol kay Bitoy. Kung hindi dahil doon ay hindi siya hahantingin ni Maki at hindi muling magsasanga ang mga landas nila. Ang tadhana ang gumawa ng paraan para magkabalikan sila. Ang problema ngayon ay si Amaya. Bakit ito umalis at hindi pa umuwi? Bitter pa rin ba ito sa nangyari sa kanila? Nangangamba si Jared na baka kung anong gawin nitong masama sa sarili. Pero tiniyak naman ni Amaya sa kanya nang huling mag-usap sila sa cellphone na hindi na nito gagawin yon. But he had to see her in order to make sure that she was alright and also to sort out things between them. He had to confess to her about Maki. Hindi alam ni Amaya na nag-asawa na siya. He knew she might be shocked if she learned about it, but she must be informed. Wala siyang balak itago kay Amaya ang buong katotohanan. Alam niyang malalaman at malalaman din ito iyon sa bandang huli, at it would hurt her more if she heard it from someone else. Mas maganda sa kanya mismo manggagaling. Hindi dinala ni Jared ang van ni Rafi. Naki-hitchhike na lang siya sa sasakyan ng isang kapitbahay na nagkataong patungo ng bayan. He rode the first provincial bus he saw back to Manila. Saan siya magsisimulang hanapin si Amaya? Inisa-isa niya ang bahay ng mga malalapit na kaibigan ng dating fiancé. Walay turon. Hindi siya tumigil hanggat hindi niya nakikita ang babae. Inabot siya ng 2 araw sa paghahanap. Ni anino nito ay hindi niya nakita. Sa bahay ng mga magulang siya, natutulog na panay ang tanong kung natagpuan na ba niya si Amaya. Hiling lang ang sinasagot sa kanya. Sunod na pinuntahan ni Jared ang bahay ng mga magulang ni Amaya. Hindi ngumingiti si Tita Celia nang harapin siya sa malawak na living room ng mga Ligarda. Hindi ko alam kung ano ang naisipan ni Amaya at naglayas siya. Nang hindi mo siya siputin sa kasal, ang akala ko ay magsusuicide na naman ang anak ko, kaya 24 oras kaming nagbantay sa labas ng silid niya. The next morning, kinakitaan namin siya ng kasiglahan. Hawak niya ang cellphone niya. Akala namin na ikaw ang katext niya. Bunsong anak ni Tita Celia si Amaya. Matagal ng balo ang ginang at 3 ang anak na pulos babae. Kaya nang magpaalam si Amaya na may pupuntahan at kakatagpuin ay pinayagan namin. Inaakala naming ikaw yon. At mula noon ay hindi na siya bumalik. Mahabang pagkwento ni Ate Celia. Humihingi po ako ng tawad sa kahihiyang ibinigay ko sa pamilya ninyo at kay Amaya, Tita Celia. Hindi ko ginustong hindi siya siputin sa kasal namin. Ano man ang dahilan mo, Jared, ay hindi ko pa na itatanong pa. Hindi man ininda ni Amaya ang pangyayari. She told us, yung hindi mo pagsipot sa araw ng kasal nyo was bound to happen. Although I wonder why she said that, knowing Amaya is head over heels in love with you. Nasurpresa si Jared sa inilahad ni Tita Celia. Bakit nasabi yon ng dating fiancé? Nalaman ba nito ang tungkol kay Maki? Gayunman ay kailangan pa rin niyang magpaliwanag kay Amaya. Bagaman, hindi niya alam kung ano ang magiging resulta ng pagtatapat sa babae, ay handa na siya. Pero iba ang naaamoy niya ngayon sa mga pinahayag ng mami nito. So, he had to find her as soon as possible. Nagpaalam na siya kay Tita Celia. Sa malayong probinsya ng Ilocos Norte, dinala si Jared ng mga paa. Yun ang itinawag sa kanya ni Amaya ng umagang iyon gamit ang ibang contact number. Sandaling-sandali lang silang nag-usap. Paano naligaw si Amaya sa lugar na yon? Dali-dali siyang nagmaneho papunta sa address na ibinigay ng dalaga, hindi alintana ang tagal ng biyahe. Sa isang rancho humantong si Jared sa pagtatanong-tanong niya. Del Mondo Ranch Estate ang nakalagay sa malaking arko na yari sa makapal na kahoy. Tumambad din sa kanya ang napakalawak na lupain na ekta-ektaryang ang suman niyang lawak sa sukat. Sa malayo ay natatanaw ang napakaraming bilang ng mga baka,
at tupang nagkalat sa kaparangan. Isang lalaking nakasakay sa kabayo ang tumataboy sa ilan sa mga hayop upang dalhin sa grupo ng mga baka at tupang nanginginain. Sa isang panig doon ay may isang silungang nabubungan ng pawid at nagsasamsam ang mga pinatuyong dahon na sa tingin niya ay tabako. May malaking kwadra din sa malapit na kinalalagyan ng iba't ibang klase ng mga kabayo. Nakita ni Jared ang isang sa malaking bahay sa kanang bahagi ng lupain. The house was made of wood just like the ranch house from the 15th or 16th century. Mula sa hagdang paakyat sa malawak na balkonahe ay gawa lahat sa primerang klase ng kahoy na nara. Miss, pwedeng magtanong, anyas, sa babaeng nakita na palabas ng bahay. Mukhang nauutosang maglinis sa labas ang babae base sa dalang walis, tingting at dustpan. Nandito ba ang babaeng nagngangalang Amaya Ligarda? Si Ma'am Amaya? Siya ho ang hinahanap ninyo? Oo, isang babaeng maputi, mahaba ang buhok at ganito kataas. Iminuestra niya kung gaano kataas si Amaya hanggang balikat lang niya ang dating fiancé. Siya nga ho ang tinutukoy niyo, sir. Nasa loob po siya. Anong pangalan ninyo? Jared de la Guerra. Ay, kayo nga ho ang binanggit niya. Kanina pa niya kayo hinihintay. Iginiya siya ng babae papasok sa bahay. Pagpasok sa loob ng bahay ay mas namangha si Jared sa ganda ng interior design ng bahay. Antik ang mga furniture mula sa mga upuan at mesa na yari rin sa nara at bumagay sa style ng bahay. Napakakintab ng sahig na waring alagang-alaga sa linis. Ang chandelier lang na nakasabit sa itaas ang naiiba sa mga gamit doon. Nasanay sa maaalwang buhay si Jared kaya alam niya na lahat ang laman ng loob ng bahay ay mamahalin. Tumingala siya sa itaas nang may mga yabag siyang narinig. Bumababa ng hagdanan si Amaya at nakangiti sa kanya. She seemed like a fresh flower in the morning. Blooming na blooming ito. Hi Jared, she greeted him. Sinugod siya nito ng yakap. Pagkababa nito ng huling hagbaitang. It was Amaya's usual greeting every time they saw each other. Bago pa niya mahalikan ang dalaga sa pisngi gaya ng nakasanayan, ay may humablot na rito. Pagkatapos ay isang kamao ang tumama sa kanyang panga. Sumadsad siya sa isang sulok. Bryle! Naririnig niyang sigaw ni Amaya. Ang lalaking nakasakay sa kabayo ang nasa harap niya at handa na naman itong Manila. Sino ka? Bakit mo hinahalikan si Amaya, ha? Tumayo si Jared at pumurma upang ipagtanggol ang sarili. Hindi niya sasantuhin ang pangahas na lalaking sumuntok sa kanya. Pumagitna sa kanilang dalawa si Amaya. Tama na. Hindi kayo dapat magsakitan. Magsalita ka, Amaya. Sino ang lalaking ito? Malakas ang tinig na tanong ng lalaki. Dinuro pa siya nito. Binulyawan niya ang lalaki. Huwag mong pagtataasan ng boses si Amaya. Kahit kailan hindi ko siya sinisigawan. Ingat na ingat siya sa huwag sumama ang loob ni Amaya noon. Tapos, sisigaw-sigawan lang ito ng kung sino. Pwede bang itigil na ninyo ang bangayang iyan? Naaasar na si Amaya sa kanila. Bumaling ito sa lalaking tinawag nitong Bryle. Magpapaliwanag ako. Please calm down. Siya si Jared, Bryle. Ang sinasabi ko sa iyo na fiancé ko. Your ex-fiancé, Amaya. Pagtatama ng lalaki. Bryle sized him up. Nasa mukha nito ang malaking insecurity sa kanya. O selos ba yun? Sino ba ang lalaki ito sa buhay ni Amaya? Siya naman ang hinarap ni Amaya. Jared, siya si Bryle, ang lalaking minahal ko at nais kong pakasalan. Apologetic na sinalubong nito ang kanyang mga mata. I'm so sorry, Jared. Nakilala ko si Bryle noong panahong nag-prepare na tayo ng kasal natin. Hindi ko sinasadyang mahulog agad ang loob ko sa kanya kaya nagkaroon ako ng pagdadalawang isip na ituloy pa ang kasal. Kaya lang, nawalan ako ng lakas ng loob na magtapat na sayo. Kaya nang hindi ka dumating sa simbahan ay labis-labis ang saya ko. Sabi ko sa sarili ko, hindi siguro ikaw ang lalaki para sa akin kundi si Bryle. Sorry kung nagtaksil ako sa iyo, Jared. Nagyuko ng ulo si Amaya pagkatapos umamin. Walang makapang galit sa puso ni Jared.
Siya rin naman ang nagtaksil sa babae kahit ang totoo ay hindi niya ito inibig. Kaya pala habang papalapit ng papalapit ang araw ng pag-iisang dibdib nila, ay tila lagi itong balisa at madalas na tulala na ipinalagay niyang wedding jitters lang. Alam kong hindi ako ang babaeng pinangarap mong iharap sa altar, Jared. Damang-dama ko iyon sa bawat pagkakataong magkasama tayo sa mga yakap at halik na ginawad ko sa iyo. Naroon ang kalamigan. Hindi ako manhid para hindi ko mahalatang iisang babae pa rin ang laman ng puso't isip mo. Nang makilala ko si Bryle, Amaya paused and took a look at that man. Nagkaroon ako ng oras na pag-iisipang mabuti ang nararamdaman ko kung bakit ganong kabilis na naibaling sa ibang pagmamahal ko sa iyo. Noong ko pa napatunayang napakalaki ng pagkakaiba ng love sa isang platonic feelings. Now, I can definitely say that I am deeply in love with Bryle. And my feelings for you were platonic. Maybe, it's just like the love of a sister towards her brother. Pwede ko na rin sabihing makita ko sa iyo ang ugali ng father ko. It's the same reason I was so close to you. Then I thought I was in love with you. But the truth is, I don't love you in a romantic way, Jared. My feelings for you are purely platonic. He sighed in relief, at iyon ang noong pa niya naiisip. Amaya missed her father. At dahil doon ay nakikita ng babaeng ang ama sa katauhan niya. Nasanay kasi si Amaya sa pagmamahal at atensyong binigay ng namayapang ama at si Jared ang naroon upang tugunan ang paghahanap nito ng isang father figure nung mga bata pa sila. Oh. Or maybe, she was longing for an older brother to protect her. At siya ang umako sa mga kakulangang iyon. Dala ni Amaya ang pangungulilang iyon hanggang sa lumaki sila. Siya ang laging naroon upang ipagtanggol ito sa mga kaedad na umaagrabyado rito. Kaya siguro, nang maging nobya niya si Maki, ay halos maglulumuhod ito sa harap niya sa takot na baka iwan niya tulad ng ama nito. Kaya rin nagawa nitong pagtangkaan ang sariling buhay. Nasagot ang mga katanungang gumugulo sa isip ni Jared noon pa man. Pero kung sino man ang naunang nagtaksil sa kanilang dalawa ay hindi na mahalaga. Now, it was time for him to confess. Hindi lang ikaw ang nagkasala sa ating dalawa kundi ako rin, Amaya. He began. Alam mo ba ang dahilan kung bakit hindi natuloy ang kasal natin? It's because of Maki. Muling nag-cross ang landas namin at hindi ko na nagawang pigilan pa ang damdamin ko sa kanya. We're married now. Patawarin mo na sana ako kung nagsinungaling ako sa iyo. Ngumiti si Amaya. Ngiting punong-puno ng pangunawa. We're just so much in love, Jared. Nagpakatotoo lang tayo sa mga sarili natin. I don't have any regrets about what happened between us. We are both destined to be with someone else. Ikaw, kay Maki, ako naman kay Bryle. Sinulyapan nito ng buong pagmamahal ang lalaking nanuntok sa kanya. Jared flashed a friendly smile. So, no regrets. Amaya nodded. No regrets. Ulit nito. Nagyakap sila, yakap ng nagmamalasakit na kaibigan sa isang kaibigan. Pero mabilis silang pinaghiwalay ni Bryle. Enough. Bryle faced him with thankfulness in his eyes. Pare, salamat sa pangunawa. Bryle stretched out his arm. Tinanggap niya ang pakikipagkamay nito. All's well that ends well. Babalik na siya kay Maki para manatili rito habang buhay at maipadama ang kanyang wagas na pag-ibig dito. Maki was fed up with the situation. Sa 3 araw na paghihintay niya kay Jared ay namulat na ang kanyang isipan. Kaya kahit kasintaas ng langit o kasinlalim ng dagat ang pagtingin niya kay Jared ay palalayain niya ito. Isasauli na niya ang lalaki kay Amaya sa babaeng tunay na nagmamayari dito. Ipapaanal na lang nila ang kasal. Mayaman naman ang lalaki, so kayang-kaya nito ang charges kahit gumastos pa ng milyones para sa kalayaan nito. Nagdudumilat ang katotohanang naglaho ng parang bula ang damdamin ni Jared noon sa kanya. Pinakasalan siya ng lalaki sa huwes dahil na rin sa pamimilit niya. Hindi nga ba tinakot pa ito ng lolo niya? Kaya bakit pa niya
ipagsisiksikan ang sarili sa lalaking hindi siya mahal. Ginagawa lang niyang miserable ang buhay nito sa piling niya dahil hindi naman siya ang babaeng makapagpapaligaya rito. Kaya kahit mahal na mahal niya si Jared, ay bibigay niya ang kalayaan nito. Nag-impake siya ng mga gamit. Aalis na siya sa bahay bakasyonan ni Rafi na nagkaroon ng sentimental value sa kanya. Iginala niya ang tingin sa paligid. Lahat ng sulok ng kabahayan ay nagpapaalala sa kanya ng masasayang araw nila ni Jared. Lalo na ang kusina kung saan siya binusog ng lalaki ng mga masasarap niyang lutuin. Goodbye, Jared. Tumulo ang kanyang mga luha. Mabigat man sa loob na iwan ang asawa ay titiisin niya para sa ikalaligaya nito. Hindi pa man napipihit ni Maki ang siradora ng pinto ay bumukas na yon. Si Jared ang iniluwa ng pinto. Naiwan sa ere ang ngiti nito nang mapagmasdang ang luhaan niyang mukha. Pagkatapos ay bumaba sa kamay niyang may bitbit na traveling bag ang mga mata nito. Aalis ka? Gulantang na tanong nito. Bakit? Saan ka pupunta? Sorry, but I have to go, Jar. Pinahid niya ng kamay ang magkabilang pisngi na basa ng luha. Isa sa uli na kita kay Amaya. Siya naman talaga ang mahal mo, di ba? Hiniram lang kita sa kanya, kaya ibabalik na kita. Natawa si Jared. Ano bang pinagsasabi mo? Pinuntahan mo si Amaya, di ba? 3 araw kang nawala at siya ang kasama mo. Halika nga rito. Natatawa pa rin hinila siya ni Jared sa sofa. Iniupo siya ng asawa sa kandungan nito. Now tell me, ano uli yung narinig kong isasauli mo ako kay Amaya? Are you sure? Gusto niyang pumalahaw ng iyak. Tinitiyak talaga nito na hindi siya nagbibiro lang. Opo, kasi hindi mo naman ako mahal. Nanunulis ang nguso niya nang sabihin yon. Umalingaw-ngaw sa buong kabahayan ang malulutong na halakhak ni Jared. Nainis si Maki. Kung makatawa ka kasi, wagas. Umalis siya sa pagkakaupo sa kandungan nito. Saan ka pupunta? Lalayas na. Hep, mabilis na hinigit nito ang baywang niya at ibinalik sa pagkakaupo sa kandungan nito. Sa tingin mo ba ay papayag akong iwan mo lang akong basta-basta, sweetie? Gagawin siya nitong kirida? Kabit? Mistress? Pero tika, hindi ba't siya ang tunay na asawa? At si Amaya ang kabit? Pero hindi nga ikaw ang mahal niya, di ba? Sita ng isang tinig sa sulok ng kanyang isip. Nanlumo siya. Ang pag-ibig ay pinakamahalagang sangkap sa pagsasama ng mag-asawa. Wala na talaga siyang pag-asa. At anong gusto mong mangyari? Buntisin ako, tapos kay Amaya ka uuwi dahil siya ang mahal mo? Mahal ko nga si Amaya, pero kita mo na? Di umamin ka rin. Putol niya sa sasabihin nito. Patapusin mo muna ako, sweetie. He fondly pinched her nose at itinikom niya ang bibig. Nais din naman niyang marinig ang side nito. Minahal ko si Amaya, not in a way na gusto ko siyang maging girlfriend o asawa. Minahal ko si Amaya bilang nakababatang kapatid. She's like a dear sister to me. Napaunat si Maki sa narinig. Siya kasi ang the best sa mga kaibigan ko noong maliliit pa kami. Kami ang laging partner. Malambing siya, mabait at maganda. Ako man ay malambing at mabait din sa kanya. Nagkakasundo kami na sa maraming bagay. Kaya komportable kami sa isa't isa. Sumimangit si Maki sa sinabi nitong maganda si Amaya. Ako, hindi ba ako maganda? At ano naman ako sa'yo? Dear sister din? Sumumpong na naman ang insecurities niya. Lumapad ang mga ngiti nito. To me, you are my Miss Universe that no one can beat. You're the nicest person I've ever known despite the fact that you almost imprisoned me for years. But I'll always be your willing victim, Maki. Dahil nang kidnapin mo ako ay tuluyan mo nang tinangay ang puso ko at hindi ko na iyon mababawi sa iyo. I love you, Maki. Dito nang galing yon. Tinuro nito ang tapat ng dibdib. Dahil pangalan mo na lang ang binubulong nito noong paman. Napakaligaya niya nang marinig ang lahat. Maniniwala na siya na mahal nga siya ni Jared. Pero medyo nagguluhan siya sa isang pangyayari. Bakit ang pakilala sa akin ni Amaya sa iyo ay nobyo kanya nang makita ko kayo sa sinihan? Yep, it's true. But hindi ko kayang tanggihan ang pakiusap ng mga magulang niya at ng mga magulang ko
Napaniwalain ko si Amaya na mahal ko siya. It was the darkest side of her. Before that, naalala mo, noong nasa coffee shop tayo nang may tumawag sa akin? It was not my mother like I told you. Si Amaya yun. Nagbanta siyang magpapatiwakal uli kapag hindi kita hiniwalayan. Nataranta ako at agad na nagpaalam sa'yo. Minsan na niyang ginawa yon, Maki, at sobra-sobrang pag-uusig ng konsensya ang inabot ko. Thank God, she survived the danger. Hindi pa kita magawang kalasan that time. Hindi ko kaya. Pero nang mahuli mo kami sa sinihan, that was the final straw. Gusto man kitang suyuing uli, ay hindi ko na nagawa pa. Ano nangyari? Dahil kinagabihan yon, nagtangka uli siyang mag-suicide at nakomatose for a month. Naitakip ni Maki ang bibig sa pagkabigla. Ganon ka-obsess si Amaya kay Jarrett? Kaya nang hindi natuloy ang kasal namin ay siya agad ang unang kinuntak ko. Nakahinga ako ng maluwag nang malaman kong okay naman siya at hindi siya nag-attempt mag-suicide. Nagtaka lang ako, knowing her to be very demanding and emotional. Ngayon ay alam ko ang naging dahilan. Anong dahilan? In love si Amaya sa ibang lalaki. Sa 3 araw kong pagkawala ay hinanap ko siya dahil ang sabi ng mami niya ay hindi pa raw umuwi si Amaya mula nang umalis siya. I found her in Ilocos Norte with a cowboy named Brian. Na-misinterpret lang ni Amaya ang nararamdaman niya sa akin. Pero ang totoo ay isa lang akong older brother sa kanya o isang matalik na kaibigan na ayaw niyang mawala sa tabi niya at sa buhay niya. Humugot siya ng malalim na hininga. Natagpuan din ni Amaya ang sarili at ang totoong pag-ibig nito. Until now, pinagsisilosan mo pa rin pala si Amaya? Amused na sabi ni Jarrett, pilit na itinatago ang pagngiti. Hindi ako nagsiselos, higit pa ron. Bakit, Maki? Anong bakit? I mean, bakit ka nagsiselos? Hindi mo pa ba alam? Umiiling ito. Naninibugho ako kasi mahal kita. Kaya mo ba sinasabi yan ay dahil sa suspecha mong baka mabuntis na kita? Kaya pinuwersa mo akong pakasalan kita? Of course not. Buntis man ako o hindi. Kaya ako nagawa yun ay dahil mahal kita. Hindi na niya dinitalye pa na bukod sa mga nabanggit niya, ay kailangan na talaga niyang mag-asawa dahil natakot siya na magkatotoo ang sumpa. Pero hindi pa pala siya sa sumpa dapat matakot kundi sa posibleng pagkawala ni Jarrett sa kanyang buhay. Magpapakatandang dalaga na talaga siya kung hindi rin lang ito ang makakatuluyan niya. May sumpa man o wala, si Jarrett lang ang mahalaga. Napangisi ito. So, talagang mahal mo ako? Ipagkakalooban niya ang sarili nito. Kung hindi niya ito mahal, manhid ka. Sa 2 buwan nating pagsasama sa isang bubong, hindi mo pa ba nahalata na mahal kita? I thought gumaganti ka lang sa akin sa pagtataksil ko sa iyo at sa nangyari kay Bitoy. Noong una, oo, pero muli kong nararamdaman ang pag-ibig ko sa iyo. Or maybe, noong pa man ay nananatili ka pa rin nakaukit sa puso ko sa itinagal ng panahon. Ganon ba talaga ang umiibig? Nagiging corny? Ikaw, mahal mo pa rin ba ako kahit si Amaya na sana ang mapapangasawa mo? Maganda si Amaya, imposibleng hindi ito magkaroon ng muntimang lugar sa puso nito para sa kababata. Kaya napadasal siya nang wala sa oras. Magkamali lang ito nang isasagot ay lalayas siyang tangay ang kanyang traveling bag at hindi na magpapakita pa rito hanggang sa katapusan ng mundo. Mahal, mahal na mahal kita, Miss Makibaka Tamayo. Napangiti siya sa kabila ng sobrang kagalakan. Please naman, huwag mo nang banggitin ang buo kong pangalan. Kung mayaman lang siya ay pinabago na niya ang kanyang pangalan. Saan kaya napulot ng nanay niya ang pangalang Makibaka? Pero, bakit nung nagtungo tayo kay Mayor para ipagkasal tayo ni Lolo Basti ay parang ang bigat-bigat ng loob mo na pakasalan ako? Tandang-tanda pa niya ang ekspresyon na lumalarawan sa mukha nito noon. Parang itong bibitayin. Kasi hindi ko inaasahan na sa huwes lang magaganap ang first wedding natin. I want it to be the grand wedding. Yung sa simbahan tayo kakasal at nakasuot ka ng wedding gown na nakita mo noon sa mall. Ganon ang pangarap kong kasal para sa'yo.
Naalala pa pala nito ang damit pangkasal na yon. It was the Serpentina wedding gown. Totoo? Hindi drawing yan? Mahal mo pa rin pala ako. As in, hindi joke-joke lang. Hindi kasi siya makapaniwala na tulad niya ay siya pa rin ang nasa puso nito. Bibigyan kita ng pruweba. Dumukot ito sa bulsa ng pantalon nito at ipinakita ang laman ng kahita. Sa loob niya ang bumili ng singsing o dahil sa wala na siyang oras. Pakakasalan mo ba uli ako? Makibaka makitamayo? Yes, yes. Kahit sa lahat ng simbahan, Jar, sagot agad niya sa takot na magbago pa ang isip nito at hanggang civil wedding na lang sila. Pangarap yata niyang ikasal sa simbahan ng bonggang-bongga. He kissed her and she saw the love reflected in his eyes. Si Jarrett lang ang nag-iisang lalaking mamahalin niya habang siya ay nabubuhay. Naputol ang paghalik ni Jarrett sa kanya nang may sumingit na istorbo. Kumanta ang I Got a Boy ringtone ng phone niya. Labag na labag sa kalooban niya ang kumalas siya sa pagkakayakap kay Jarrett. Shh! Wrong timing si Rafi. Maki, may maganda akong balita sa iyo. Halos mabingi siya sa lakas ng boses ng kaibigan. Bakit kailangan pa nitong sumigaw kung masaya naman ito sa ibabalita sa kanya? Tumama ka sa loto? Bruha, hindi yon. Nahanap na ni Franz si Manang Mangkukulam. Yung matandang sumumpa sa atin. Saang kuweba na siya nahagilap? Hindi sa kuweba, Maki. Sa mental institution. Takas pala sa mental si Manang. What? Baliw si Manang? Oo. Walang ang bukang bibig kundi ang magsumpa ng kung sino-sinong taong makita niya. Akalain niyang wala pala sa sariling katinoan ang matandang yon. Ibig sabihin, hindi totoong sinumpa sila nito. Nagkataon lang na sabay-sabay dumapo sa kanilang magkakaibigan ang kamalasan matapos nilang maka-encounter ang matanda sa simbahan. Pero nagpapasalamat pa rin ako, Maki, patuloy ni Rafi. Kung hindi dahil sa sumpa-sumpa na yan ay hindi ko makilala si Rodrigo. Baka sa tinig ni Rafi ang labis na kaligayahan. Siguradong nabili na nito ang lalaking mahal. Napalingon siya kay Jarrett na masuyong nakatitig sa kanya. Ganon din naman siya. Kung hindi sa pagmamadali niyang mapangasawa ito, sa pag-aakalang mauubusan na siya ng oras, dahil sa sumpa ay hindi siya gagawa ng hakbang na maikasal sila agad. Hindi niya maiisip na pikutin na lang ito, bagaman sa pagkakaalam niya ay hindi na siya ang minamahal nito. Nang magpaalaman sila ni Rafi ay naglaho ang tila mabigat na nakadagan sa dibdib niya. Hindi pa siya nakakabawi sa impact ng balita ay may tumawag muli sa kanya, ang nanay niya. May emergency kaya kay Bitoy? Nay, bakit kayo nagpatawag? Kinakabahang tanong niya. May magandang balita ako sa iyo, anak. Dinig niyang masayang-masaya ang nanay niya sa kabilang dulo ng linya. Magandang balita uli? Hindi kaya atakihin na siya sa puso sa sunod-sunod na mga sorpresang dumarating sa kanya? Ano hong balita, Nay? Saglit na wala ang ina. Nang muling magsalita ito ay boses lalaki ang narinig niya. Maki, anak, patawarin ninyo ako. Bumalik na ang tatay at hindi na kayo iiwanan kahit kailan. Pangako. Namasa ang mga pisngi niya ng mabusesan ang ama. Napakagulgol siya. 6 na taon siyang umasam na pagbabalik nito at ngayon ay natapos na rin ang paghihintay nila ng nanay niya at ang ng mga kapatid. Kailanman ay hindi sila nagtanim ng galit sa tatay nila. Isa pang pruweba yon na hindi totoo ang sumpa. Dahil nasa piling na uli ang ng nanay, ang tatay niya ay habang buhay nang liligaya ang kanyang ina. Tinuyo ni Jarrett ang mga luha niya at ngumiti sa kanya. Narinig nito ang usapan nila ng ama dahil napindot niya ang loudspeaker sa pagkakataranta niya kanina na baka may nangyaring masama kay Bitoy. Tamang-tama. Sa kasal natin sa simbahan ay tatay mo ang maghahatid sa iyo patungo sa akin sa harap ng altar. Kumpleto na ang pamilya mo, sweetie. Niyakap siya ng mahigpit ni Jarrett. Wala na siyang mahihiling pa. Nagwakas na ang paniniwala niya sa sumpa, pati ang kanyang mga kaibigan. Walang sumpa. Matapos ang palitan nila ng I love yous, ay nasumpungan nila ang mga sarili sa ibabaw ng kama upang maipadama ang pag-ibig nila sa isa't isa. At dito na po nagwawakas ang kwentong pag-ibig
na maaring mangyayari sa tunay na buhay. Sana ay nakapagbigay aliw ito sa ating mga tagapakinig. Maraming salamat po sa panahon na iniukol ninyo sa ating munting kwento. Subaybayan po natin ang susunod ko pang mga kwento para sa inyo. God bless po sa inyong lahat.